Welcome guys sa ating educational webinar. Market analysis tayo. Date and July 28. So tingnan muna natin yung previous analysis natin. Kung ano yung fundamental bias, trade ideas, and mga trades gamit yung FX system. Previous week makita natin yung gold market nung nag-drop siya after mag-create ng new all-time high, no? Makita natin yung profit taking sa taas and weakness sa gold market, no? Anticipation at last week is it possible na mag-pull back, no? If mag-hold above sa 2,400 key level. Nakita natin dito, possible i-retest yung 2,420 or 2,450. So, ang nangyari sa gold market is nag-hold siya above sa key level natin na 2,400, no? So, makita natin dito yung rejection sa baba na nag-hold sa key level, no? So, dito, if mag-hold yung key level, bullish bias tayo dyan. Makita natin sa price action and market structure. So, nag-hold siya. Makita natin ni-retest yung 2,420 key level, no? So, after that, nagkaroon ng bearish move, no? I-reject yung key level and nag-continue pababa ang gold market. Makita natin dito na nag-hold sa 2,360 key level and nagkaroon ng bullish move, no? So, yung nangyari last week sa gold. Sa USD index naman, DXY, makita natin na anticipation natin ng bearish move sa USD, no? If mag-hold below dito sa 104.5 key level, no? So, wala masyadong movement sa USD last week. Mostly neutral lang siya. Then, sa Bitcoin naman, still holding above sa key level, no? So, bullish bias tayo sa gold dahil holding above sa 60k key level, no? And bullish momentum sa higher time frame. So, next week, possible i-retest niya ang previous all-time high, no? Possible na mag-create siya ng lower week, mag-bearish move muna, then bullish move para i-retest ang all-time high, no? If hindi naman mangyari yan, so possible mag-bearish move, i-retest tong 60k key level, then mag-break below, possible na mag-rotate lower ang Bitcoin dito sa key level na to. So, ayun yung bias natin sa gold, sa Bitcoin market, no? So far, bullish pa rin tayo sa Bitcoin. Sa Nasdaq naman, makita sa monthly, after mag-create ng all-time high, no? Pareha sa gold. So, nagkaroon ng profit taking sa taas, no? And meron tayong risk-off sentiment last week dahil sa disappointing earning report sa Tesla and sa iba pang company, US company, no? So, makita dito yung drop last week, no? Makita natin yung analysis natin yung previous week is possible mag-hold dito sa key level, no? So, nag-pullback siya pataas. So, hindi siya nag-hold. Then, nagkaroon ng bearish move. Dahil yun sa fundamentals, no? Dapat kailangan natin interpret yung data, impact ng mga fundamental catalyst, no? Then, doon tayo mag-a-adapt sa market sentiment. So, yung analysis natin sa gold. So, sa daily, makita natin dito, yung bullish last Friday, no? Karoon ng bullish candle. So, weekly, possible mag-continue pababa yan. Dahil wala tayong masyadong fundamental bias pataas dahil price in na lahat ng bullish bias natin. Kaya nag-create ng all-time high, no? Nung 2,480 key level. Ayun yung previous all-time high natin na price in na kaya nagkaroon ng profit taking sa taas. So, possible na mag-continue lower ang gold market. Share natin ito. Set yung mga key level natin, no? Anticipation sa gold. If mag-hold itong 2,400 pataas or itong 2,380, no?
As long as holding above dyan, possible na magkaroon tayo ng bullish move pataas. Then if hindi naman, rejection sa 2,400 key level, i-retest lang yung key level and mag-continue lower. So ayun mga possible movement next week, no? So depende sa market sentiment. So kailangan natin magkaroon ng trading plan sa gold market kung ano yung mga key level, no? Kung saan maganda mag-enter ng buy and sell. So yung babantayan natin dito is yung 2,360 and 2,400 and itong 2,380. Ayan. So possible na mag-pullback siya pababa, no? So expect natin na possible pullback siya and hold above dito sa 2,360 or 2,380. So bullish bias tayo if mag-hold above sa 2,380 key level and i-retest yung 2,400, no? Ayan. So pwede ba yung tumasa lang dito sa 2,450? So hindi ko na nalalagyan ng possible break above dito, i-retest tong 2,450 key level if meron tayong bullish fundamental catalyst for gold higher, no? If wala naman, possible na mag-continue lower dito yung gold. Possible i-retest tong 2,400 and magkaroon ng rejection, yung break below hanggang dito. And possible continue lower, no? So lagyan natin ng bearish bias dito if mag-break below sa 2,380 key level. So 2,330 key level, no? Antayin natin dito. So ayun yung bias natin for next week. So bullish bias if mag-hold above sa 2,380 and 2,400 key level. And bearish bias naman if mag-break below sa 2,300 key level. Possible bearish move dito. So yung weekly candle, possible na tataas muna. If mag-open dito, tataas muna. Then mag-bullish move dito. Then reject, no? Possible ay yung formation sa weekly, no? If magkukuntin yung bearish move sa gold market, no? If malakas yung USD, bullish sentiment sa USD currency. And for bullish bias, gusto natin mangyari is mag-pullback siya pababa. So mag-open yung daily candle dito. Then mag-hold above sa 2,360, no? If mag-hold above yan, then i-reject hanggang 2,380. Then possible i-retest yung 2,450, no? So, ayun yung possible na gusto natin mangyari if magiging bullish bias tayo sa gold market. So, kailangan mag-adapt sa market sentiment and fundamentals, no? And that marunong tayo magbasa ng price action, price sa market structure, no? And
paano i-trade yung mga key levels. Ayun, sa gold market. So TXY. So same bias no sa same key level. So for mostly price in rate cut, yung main reason kung bakit nagkaroon ng USD weakness, yung interest rate decision ng Federal Reserve Bank of America, mostly price in na. So 100% magre-rate cut sila sa September meeting, no? So if mag-break above sa 104.5, bullish bias tayo dyan. Lagyan natin na break above sa key level, no? So, at DXY. So ayan. If meron tayong optimistic data sa USD, so tingnan natin sa economic data, Fed interest rate decision, no, and FOMC statement, PMI data, NFP sa Friday, no, and unemployment rate, no, PMI sa Wednesday, and consumer confidence sa Tuesday. Mga key data sa US. If meron tayong optimistic data, no, at marunong rin tayo mag-interpret ng data, ng mga economic data. Hindi lang basta na makita mo na kulay green yung result is ibig sabihin bullish agad. Kailangan mo interpret yung data. So tuturo ko sa mga students ko sa fundamentals group na meron tayong sign of optimistic data sa USD, bullish bias tayo, na possible ito yung movement for next week, no? If wala naman, possible na bearish bias pa rin or neutral, gaya nangyari last week. So depende sa market sentiment yan. Sa Bitcoin, same pa rin, no? Sa weekly, possible ng bullish bias, i-retest yung previous all-time high, no? Then, if si President Trump ang nanalo sa eleksyon sa US, possible na bullish yan sa Bitcoin market. Possible pa rin mag-bearish move yan, i-retest itong 60K level, no? Kaya kailangan natin basahin yung price action and market structure. And sa Nasdaq naman, sa US indices, no? Meron tayong upcoming earnings report sa top 7 na company sa US na possible na mag-cause ito ng catalyst for higher or lower, no? Kailangan natin mag-adapt. So, ay sa Nasdaq. So, tingnan natin yung mga analysis natin sa fundamentals group. So, last week currency report, makita natin yung sa currency, no? Based sa currency pips ito sa FX system. So, meron tayong neutral sa pound and euro and weakness naman sa AUD and NCD. And yung pinaka malakas na currency last week is yung Japanese yen. So after ng ilang weeks na weakness sa Japanese yen, nagkaroon siya ng demand, no, last week. And neutral naman sa USD, weak naman sa Canadian dollar. And CHF strong dahil meron tayong fear sentiment last week or risk off sentiment na nag-cause ito ng demand sa Japanese yen, CHF, and weakness naman sa risk on currency gaya ng AUD and NCD. So, tingnan natin yung mga trades natin, no, last week. Makita dito, nag-trade tayo sa Dow Jones, sa US indices to.
and sa gold, no? Dito, bearish move sa gold dahil sa optimistic data, no? Na-anticipate natin na possible i-retest yung 2360 level and yung entry natin nandito. Bearish move. Ito naman, swing trade sa Japanese yen, no? Dito naman gamit buy signal sa FX system sa Nasdaq. May buy signal sa 15-minute time frame, no? Best entry for buy position na pag-buy tayo dyan. So ito yung nangyari ng bullish move, no? Before siya mag-drop. Makita natin yung bullish move sa 2,400 key level, nag-hold siya. Then dito, niretest yung 2,420 key level. So then nag-drop siya dito. Nung nag-bearish close yung H4 candle dito sa 2,420 key level. So below siya kaya nagkaroon ng bearish move. So ayun lang sa analysis natin for this week. So ulitin natin, ito yung analysis natin sa gold market, sa DXY, sa Bitcoin naman. So ayan, always adapt sa market analysis and fundamentals. And sa mga students ko, so panoorin nyo yung mga market environment, market sentiment. Ulit-ulitin nyo yung mga educational content, no? And take notes sa mga topic, no? And mga economic terminology. And panoorin yung mga market analysis natin, no? So para magkaroon tayo ng experience, no? Sa market. So ayun lang sa market analysis natin for this week.